Hindi naman ho si Vice President Sara Duterte ang maapektuhan yan, kundi ang taong bayan. 2028 election ang dahilan kaya ginaganyan nila si VP Sara Duterte. Yan, sabi ni Vice President Sara Duterte, "I took me a while to realize my worth and my value as a government official. Na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man. Iniipit kanila kahit ano nang tinitira sa iyo, yung mga salin, yung budget sa Office of the Vice President. Alam nyo mga kababayan, pag iniipit nila si Vice President, lalong-lalo na sa 2026 budget sa OBP, hindi naman ho si Vice President Sara Duterte ang maapektuhan yan, kundi ang taong bayan." Diba? Siyempre, hihingi tayo ng tulong sa Office of the Vice President. So, hindi ho apektado si Vice President yan dahil yun nga ay iniipit ng administrasyon ang budget ng Office of the Vice President. So, kawawa ho yung taong bayan. Yung taong bayan ho ang kawawa, hindi po si Vice President Sara Duterte. So, mas lalong iniipit nila si Vice President Sara Duterte, mas lalong nagagalit rin ang taong bayan sa administrasyon dahil yun nga, lalong-lalo na itong si Ridon, no? Ridona, ikaw dahil yun nga ay hindi sila makahingi ng tulong sa Office of the Vice President dahil yun nga sa budget. Walang budget, iniipit nila mga kababayan. So sana ho, no, malinaw ho sa atin, no? Alam naman natin yan, pamumulitika, 2028 election, no? Alam naman natin yan, DDS ka man o ano ka ba dyan, hindi ka DDS o ano ka, pero sana po maintindihan nyo. Ang pagsilbi sa bayan ho, no? Ipangsangtabi po yung pamumulitika kung tunay ka nga nagsilbi sa bayan. Kaalyado man o hindi, o bigyan ng budget yan dahil yan ang nararapat, no? Luzon, Visayas, Mindanao dapat patas dahil sa panahon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lahat ho nakinabang dahil ayaw ni Tatay Digong ng may favoritism. Hindi, pantay-pantay po ang pagbigay ng budget. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po nakinabang, no? Yung build program ni Tatay Digong, lahat ho nakinabang, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam ho lahat yan ng mga congressman. Ngunit ang mga congressman nga gustong patalsikin si Vice President Sara Duterte, tumanggap ho ng pera. Kayang patunayan niya ni Chubby Chanco. Sabi ni Chubby Chanco, sino yung congressman nga magsabing wala silang matanggap? Magdebate tayo ngayon o magpakitaan tayo ng cellphone. Kaya alam naman natin yan. Lahat ho, no, na mga congressman nga tumanggap, no, ay nasa kamay na nila yung pera. Kaya gustong-gusto nila, pira lang tampira, mukhang pira, no? And then, yung hindi po pumirma ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, hanggang ngayon nakapinding pa. Yon rin ang sabi ni Senator Chis Escudero. Ayan, sana ho malinaw. 2028 ho lahat. Kaya mga taong bayan, hindi po sa budget ng Office of the Vice President, lilinawin ko lang ulit, ay hindi po si Vice President Sara Duterte ang pinapahirapan nila dito, kundi tayo hong mahihirap, tayo po, dahil tayo ho ang nangangailangan ng tulong galing sa Office of the Vice President, hindi po si Vice President Sara Duterte. Yan, sana po malinaw ho sa ating lahat mga kababayan.